Guys, thank you Lord, thank you. Thank you, Live Good. So guys, hindi natin patatagalin ito. Okay na, marami na tayo. 100 na tayo guys, 100 na. Mamaya, 500 na yan. O, simulan na natin, huwag natin patagalin. Please welcome our mentor, our trainer, mentor, Mike Sultan. Okay, virtual clap naman dyan guys. Okay. Yun. Ang lupit, ang lupit. Good evening everyone. Thank you so much Coach Harold no. Kay partner Nancy Nares, ating kaibigan diyan no. Yun, so ang ganda no. Ano bang petsa ngayon? December 20. So Merry Christmas. Merry Christmas. sa lahat no, sa lahat ng mga Live Good Live Good family, Live Good members all over the world. Actually no, kakatapos din yung training namin kasi ako po yung nag-open ng sarili kong traditional business dito lang sa Cavite. So medyo napagod ako, siguro naka 8 kape ako ngayon. So medyo may alam mo yun, overdose ako ng caffeine ngayon. Kaya medyo power yung training ngayon. So ngayon I would like to acknowledge yung mga ground uplines ng Live Good sa Pilipinas. So I'm so grateful and I'm so humble na makapag-share po ng information. Actually itong ating pag-uusapan later on, para po itong para po itong antidote, para ito yung panangga sa virus. So kumbaga meron tayong antidote naman or antivirus kapag yung organization ay meron siyang tinatawag na storming. Pag sinabing storming, part po siya ng proseso ng isang network marketing na meron tayong meron tayong proseso doon. Siyempre ang goal talaga ng leaders ay makapag-duplicate pa ng maraming leaders. So yun po talaga yung essence ng network marketing. And para yumaman ka sa networking, hindi pa rin nagbabago yung principle, yung hindi ko namin ginagawa namin before. 70% marketing and promotion, so 20% yung training at 10% po yung technical. At kahit saan po kayo lumipat ng company or anumang i-build mong business, 70% marketing, no? Useless yung ganda ng product kung hindi marunong mag-promote. And even yung business namin, ako mismo yung social media manager ng business ko. So ako mismo yung nag-handle ng advertising, promotion, sales presentation ng business ko. So mapasin mo guys no, gamit na gamit ko pa rin yung skills ko kahit sa ang business pa siya. So now para yumaman ka sa Live Good, kung gusto mong maging multi-millionaire dito, simple lang naman ang sikreto dito magparami ka ng directs talaga. Kung kinakailangan, siguro 100 directs pataas. So yun po yung standard ng isang leader para makapag-rank up po kayo. So I hope agree po kayo dun 100 directs pataas, no? Kung kaya mong i-max out 500 kasi guys no, remember sa Pilipinas, meron tayong 90 millions active Facebook users. Bakit hindi ginagawa? So the reason why na may mga ibang grupo na nag-advertise, which is po yung ating pag-usapan later on, no? Na bakit nila ginagawa yon. So something fishy kasi yun hindi siya maganda, hindi rin siya magandang halimbawa. Pero still no, kapag naging member ka ng Live Good, kailangan hatawin mo talaga to the max. Kailangan habang tulog sila, dapat gising ka pa. Tapos habang tulog pa sila, dapat gising ka na rin. Dapat nauna kang gumigising doon sa mga tao kasi the more na mas maaga kang gumigising, the more na mas marami kang magawa. Kumbaga kung yung upline mo, masipag yung upline mo, kunwari ang upline mo, kinakausap niya 20, siguro kung ikaw yung leader ng upline mo, gawin mong 40 yung sarili mong invite. Ganun po nag-work yung numbers. Kasi kahit hindi kayo ganun kagaling, katalino or ka-brilliant sa networking, kung araw-araw meron kayong kinakausap, talagang marami kayong mapasali. Habang tumatagal, the more na tayo po ay natututo sa networking. Pag-handle ng objection kasi
For example, no, pinapasukan po tayo ng, let's say, 100 prospects every day na hindi mo kilala doon sa Facebook page mo. So ngayon, ang gagawin mo dyan, kung ikaw lang mag-isa, yari ka talaga. Hindi mo kayang ubusin yung guys. I tell you mismo, ako mismo magsabi sa'yo na yung 100 na invite mo, hindi mo kayang ubusin lahat yan na kausapin. Not unless magtulungan kayo ng sponsor mo, ng upline mo, or ng leader mo para sagutin niyo yung mga inquiries na yon. Yun po yung pinaka-essence. Kapag wala po tayong ganong alam sa mga leadership na yan, yung technical part, so mag-focus tayo sa marketing. Pero bago tayo mag-marketing, meron na tayong pag-usapan no, na pinaka-importanting part ng pag-networking. Ito po yung aking nautunan, no? Since ano pa ito? Since 2014 pa po ito. So ito po yung mga real talk at malaking tulong po ito kapag na-apply mo to sa networking business mo. So hindi ko na patagalin, no? So please lang, pwede kayo mag-take notes siguro. Screenshot mo na lang siguro para hindi ka na mahirapan. Screenshot lang sa mga millennials. So I don't know kung meron akong options, Coach Harold, no, sa aking slides. Pwede pa tayo mag-share ng screen? Okay. So, clear po ba? Pwede pong paki-thumbs up na lang po. Kahit wala kayong camera. Clear naman, no? Clear yung ating slides. So, wait lang. Okay, so ang ating pag-usapan right now ay paano po ba mag-build ng healthy team culture? Kasi sa pag-build po ng network, kahit saan po kayo mapadpad, no, or itong business ng Live Good, ang binibuild nyo or binibuild natin, napaka-importante po na meron tayong healthy culture, no? Yung meron tayong magandang kultura ba? Kasi pag walang kultura kasi nangyayari, no? Itong ganito guys, no? Itong halimbawa guys, no? Ito yung tupa. Ito naman yung mga shepherd. Pag sinabing shepherd guys, ito po yung mga leader. At ito naman mga sheep, yun po yung mga followers. Okay? Pero sa una, kailangan muna maging ano muna tayo? Maging mahusay po tayo ng follower. Kailangan po meron tayong yes upline. Kasi wala namang ituturo si upline na ikasama ng ating paninegosyo. So, pag sinabi ni upline na mag-attend ng trainings, mag-open cam tayo, mag-forum tayo, dapat ang sagot lang po talaga ay yes upline or yes sponsor. A-attend po ako. So, sana po, yun po yung sanang culture. Kasi, paglaki ng organization, no? Paglaki ng organization, ako kasi, meron po akong organization, even po, so regardless po kung gaano po karami, still, grupo pa rin po yan. Now, kung wala po tayong healthy culture, magulo po talaga. Masakit po sa ulo. Masakit sa ulo yan, tapos medyo magkatampuhan kapag walang maayos na kultura. Kasi yung income naman kasi mga kapatid, no, follow lang po yung income. Now, kung masipag po tayo, kung ginagawa mo yung ginagawa ng mga top leaders, yung 1 million, yung 2 million, ay follow na lang po yan. Madali lang po talagang i-build yung income kapag po lumaki yung grupo. So, yun po yung ibig sabihin ng healthy culture. Tapos, ano pa ba? Yung ethics, no, yun po yung ating pag-usapan mamaya. Napaka-importante. Bakit ang ibang member ng mga networker, hindi nila ginagawa yung tamang kultura, yung tamang ethics. Kasi pag sinabing ethics guys, no, ito po yung mga tinatawag na, kunwari, no, pag may pay-in, i-pay-in agad. Huwag mo nang pa-abutin pa ng 3 araw. Kasi ang iba, hinuhold pa yung pay-in eh. May ganun kasi nangyari sa networking. For example, nag-pay-in nagpadala ng pera yung member, dapat ini-encode na agad. Kasi mamaya baka magastos pa eh. So yun po yung mga ethics. Tapos ano ba? Yung manunulot. No? Yun po yung problema eh. Yun po yung mga problema ng mga networking company. Kasi kapag hindi po naturuan ng tamang kultura at tamang pag-uugali ang isang networker na leader, sigurado talaga dyan, masama talaga yung mangyayari. Hindi po talaga maganda yung kakalabasan.
Kaya napaka-importante na tayo po ay mayroong sinusundan na kultura. No? So, tanungin ko po kayo. Kayo po ba'y familiar sa Band-Aid? Yes? Anyone? Band-Aid? At saan po ginagamit ang Band-Aid? Matanong ko lang, no? Saan ginagamit ang Band-Aid? Anyone? Sa sugat, di ba? Sa sugat. No? Puri lang po yung sugat sa pag-ibig. No? Mahirap pong, mahirap pong ano yun. Mahirap po siyang gamutin ng Band-Aid. It will take time. Pero yung mga sugat na nahiwa ng kutsilyo lang, madali po siyang i-Band-Aid. No? So, kasi seryoso ka masyado no? Pinapatawa lang kita. So guys, no, ito yung nangyayari. Ito yung nangyayari sa mga negosyante, Kung kailan may problema, saka naglalagay ng Band-Aid. Ano ba yung principle ng health supplement? Ano bang vision ng health supplement, di ba? Prevention is better than cure. Ibig sabihin, habang wala pa yung problema, dapat meron ng solusyon. Para pag dumating yung problema, ready ka nang harapin yung problema. Meron ka ng solution agad. And what happens is, kapag hindi po tayo nag-attend, nag-i-invest sa mga training, kung kailan ka nalagasan, kung kailan ka sinalbahin ng leader mo, saka ka ngayon hahagilap ng solusyon. Ang daming ganyan, guys. I know somebody, mga business owner na may-ari ng restaurant, coffee shop, hindi nila alam yung Band-Aid method. Ako, since na-advance yung idea ko sa Band-Aid, habang wala pa yung problema, inaagapan ko na agad. So, ganun po ka-importante, yung prevention is better than cure. Kaya sana sa mga leader po rito, sa mga member ng LeadGood, sana wag mong gawing Band-Aid na kung kailan ka nagka-problema, saka ka ngayon hahanap ng solusyon. Dapat advance po yung, kasi kung gusto mo talagang maging, umabot sa 20,000 downlines, kailangan po, i-master mo yung leadership. Kasi kung hindi ka po leader talaga, kung aasa ka lang kay upline, wala mangyayari sa business mo. Hindi ka respeto ng mga downline mo. At sigurado ako dyan, kailangan magpaka-leader ka talaga. Willing kang sumunod. No? Pag sinabi ni sponsor na pa-remind yung mga leaders natin na mag-subscribe po tayo. So ganun lang po yung kasi yun po yung business model ng LeadGood Tama po ba? Yun po yung business model Mag-direct ka ng 4 ngayong buwan na to. Dapat ang sagot mo lang, yes, upline. Kasi lahat namang tinuturo ni upline, tama naman yun Di ba? Sabi nga, kapag yumaman ka, kasalanan mo talaga Kapag hindi ka kumita, kasalanan mo pa rin. Kaya ibig sabihin guys, maging responsable po tayo sa negosyo natin. Alam mo ba kapag natutunan mo ito, yung Facebook ads, sobrang dali na lang. Easy. Easy, wala kang stress gaano. Pero pag hindi mo to alam, naku, ang sakit ng ulo mo talaga. Lalo kung lumaki na yung grupo mo tapos hindi mo alam, paano ba yung tamang pag-build, pag-lead ng organization, at pag-create ng healthy na culture. Kasi meron pong toxic na culture Di ba? Anybody na may kilalang toxic, di ba? Maraming ganun. So, ati pong iwasan ang toxic culture. So, sana po, wag na po sanang Band-Aid. Kailangan, prevention is better than cure. Tama po ba? Kaya hanggat maaari, magparami po tayo ng directs. Hanggat maaari, i-max out mo na. 90 million po Facebook users sa Pilipinas. Bakit wala kang invite? Anong nangyayari sa'yo? Di ba? Next. So, ang dami ko na sinabi, diba? Pero guys, pakilala mo para at least ma-establish ko na yung sarili ko. So, dati po akong empleyado, dati po akong takapaghugas ng pinggan, takapaghugas ng puwet, tagagawa ng hamburger sa McDonald's. Ayun po ko dati guys, Ayan. Yun po yung mahihain na yan. Ako po yan guys. Yung katabi nung maputi na babae, yun po yung boss ko. Si Miss Snyder. Canadian po yan. Yung katabi ko naman is si ate, Senior siya nag-work pa sa Canada. Sabihin, wala talaga akong background. Pero, since nag-join ako sa networking, 2014 pa, ang sabi ng upline ko, hindi ko makalimutan, doon sa Ortigas, sabi niya, Mike, kailangan gawin mo tong calling. Sabi ko, calling? Yes. Gawin mong calling ang networking. Kailangan hindi lang ang purpose mo kumita, kundi ang purpose mo talaga
gawin mo siyang calling. I-master mo. So, since mentor ko yun, ang sabi ko lang, yes, upline. Sinunog ko naman yung upline ko eh. Kaya nangyari, no, nung ako na po yung nag-earn ng income sa networking, I still remember, way back 2018, kumita ako ng 1 million. That was 2018 pa, naging ano ako, kumita ako ng 1 million. Ito after 3 years pa kasi, 3 to 4 years. Ibig sabihin, no, yung 3 years ko, 4 years, puro aral. Puro pighati. Alam mo yung pighati, di ba? Puro pighati, puro sama ng loob ang inabot ko niyan. Pero after naman 2018, guys, nako, nagbago yung ihip ng hangin. Yung dating pinagtawanan, nako, yari na sila ngayon. Still, hindi ako naging mayabang. Ang sinabi ko lang, pasalamat ako sa dahil, kundi dahil sa inyo, hindi ako maging ganito eh. Kaya grateful pa rin ako doon sa sponsor ko dati, yung tiyuhin ko. Kasi kung di dahil sa kanila, until now, malamang, hindi ko alam kung saan ako punta. Maybe andun pa rin ako sa Alberta, taga-kuskus ng Cubeta. Kasi wala naman ako natapos na pag-aaral eh. Hindi ako graduate eh. So kailangan ko talagang pakasalan ng networking. Sabihin mo nga sa upline, pakasalan mo itong networking. hahataw na talaga ako. Dapat ganun po yung ating mentality. Dapat sunugin mo na yung tulay. Sunugin mo ng tulay. Kasi pag meron ka pang binabalik-balikan, meron ka pang sideline, hindi kayo maka-take off eh. Hindi ka maka-take off. Lilipas ang isang taon na naman. Wala pa rin. No? Kaya dapat talaga, gawin mo tong calling. And of course, nung kumita na ako ng malaki, nagpa-mentor ako kay Tony Robbins. Tony Robbins saka kay T. Harv Eker ng founder ng Millionaire Mind. So sila po yung mga mentor ko na taga-US. Okay? So, siyempre, nalaman ko na ang labanan pala ngayon ay digital marketing. So, inaral ko yung Facebook ads. Inaral ko yung paano sumagot ng handling objection. Paano sumagot ng yung mga pasaway ng mga prospects. Alam mo yung mga sarcastic, di ba? Na, kumita ka na ba dyan, di ba? Di ba maraming ganun, di ba? Scam yan. Yung nauna lang. Ano pa? Ano pa yung nakatanggap niyo mga objection na very stupid objection? Nung una guys, galit na galit ako. Inis ako dahil ang bakit? Hindi ko alam paano sagutin. Kapag sinabihan ako ng invite ko na, kumita ka na ba? Nako, yari na ako. Wala na ako maisagot. Ayaw ko kasi magsinungaling eh. Pero nung natuto akong mag-handle ng objection, nako, para akong attorney. Para akong abogado kung sumagot ng objection. Ang galing-galing ko na sumagot. Kasi meron akong kopya guys eh. Okay, so yun po yung background ko. At the same time, kahit paano, marami na rin po akong kahit paano, achievement ba? Pero hindi mo kagaya ni na Joseph Lim na sobrang bonggang-bongga yung resulta. Kahit paano, di ba, meron tayong napatunayan na kahit paano, real talk po tayo dito. Okay? So next. So, tanungin kita, gusto mo ba mag 10x ang resulta mo? Gusto mo rin ba? Gusto mo bang mag 10 times ang resulta mo ngayong 2024? Diba? Sino ba namang ayaw, diba? Sinong ayaw ng 10x? Halos lahat naman eh. Now let me ask you a question. Willing ka ba mapuyat? Willing ka bang gumising ng umaga? Willing ka bang tulungan yung leader mo para sa buong resulta? So, yun lang po yung requirement. Commitment po guys. Commitment po sa pagninegosyo. Alam mo, ito yung pinakamadaling business model eh. Alam bakit? Wala ka nang babayarang wala ka nang babayarang wala ka nang babayarang permit. Wala ka nang babayarang DTI. Okay, ano ba? Hindi mo na kailangan mag-isip pa kasi meron ka ng website. Ano pa? May pogi at saka maganda kang upline. Yan ang lamang mo. Di ba? Nasa iyo na lahat eh. Hatawin mo na lang talaga. Hatawin mo na talaga to the max. Kasi alam mo, kung pagtulog mo, no, parang ganun pa rin ang ating attitude, no? Kung kunwari, natulog ka,
maaga. Tapos parang pagising mo, para kang blanco lagi. Hindi ka pa yayaman dun eh. Alam mo, na-experience ko guys. Matulog ng alas 4, tapos gumising ng alas 8. Kaya mo ba yun? Kasi yun po yung planting season eh. Wala kang karapatan pumitas ng resulta kung hindi ka nagtanim. Kailangan mo talaga magtanim. Yun lang po yung requirements para kumita ka ng malaki sa business na ginagawa mo na ito. Siyempre, meron akong regalo sa'yo. Mamaya, i-send ko na lang sa GC ni Coach Harold at saka si Ma'am Nancy. So, ito po yung mga ginagamit ko noon, mga scripted po ito guys, pero sobrang ganda po nito. Hindi ka na magmamakaawa. Para ka lang attorney dito kung sumagot. So, 20 po ito na Tagalog strips. Ito po yung ginagamit ko since then, no? Nung way back, 2018. So, ano bang ina-expect ng training na ito? Ano bang expectation natin? Siyempre, number 1, alignment. Kasi mahirap eh. Yung upline mo, dito papunta. Ikaw naman, dito ka papunta. Sa tingin mo, ano mangyayari? Yung upline mo, ito yung standard, ito yung goal. Ikaw naman, dito ka sa may kabilang side. Yari talaga. No? Yari talaga. Walang mangyayari. Dapat naka-align po tayo. Alignment po ang pinaka-importante. Sabi ka diba ng founder ng LeadGood, alignment. Totoo po yan. Meron ba kayong kotse? Meron kayong kotse, di ba? Sa tingin mo, kapag hindi naka-align yung gulong, ano mangyari? Wiggle ka. Disgrasya abutin mo, di ba? Importante pong alignment. Okay? Siyempre, who do you want to be? Ano bang purpose mo? At pangatlo guys, ugali. Importante pong ugali. No? Alam mo ba ang pinaka-importante sa mundong ito? Ugali guys. Be kind. Maging mabait ka lang talaga. The more na naging mabait ka, maging humble ka, the more na bibigyan ka ni Lord ng maraming opportunity, bibigyan ka ng maraming blessings. Next naman is new standard. Ano ba yung standard mo? Pamaya kasi baka hinahanap mo magaling na leader. Eh, ikaw naman, di magaling na leader. Kailangan, may standard ka. Kailangan yung standard mo, medyo level up konti. Okay? Ano ba yung image mo? Kasi may dalawang image mga kapatid eh. Isang outer, isang inner. Ang inner guys, kasama po yung attitude tsaka yung belief natin. At yung outer naman, for example, tinan mo diba, si Ma'am Nancy, role model, diba? Tinan mo yung outer image niya. Diba? Graceful, diba? Raise the bar. Ibig sabihin, maayos. Paano ka respeto ng mga invite mo kung pag atin natin ng Zoom meeting, nakasando lang tayo? Walang respeto nung guys eh. Nabigyan lang yung respeto ng leader mo tsaka ng invite mo. Pero kung nag-ating ka ng Zoom meeting, nakapustura ka, kahit naka-t-shirt ka, pero meron kang coat, okay po yung guys. Okay? Kaya importante po yung self-image. Outer at saka inner. Sabi na, upline, pwede bang outer lang? Hindi nga po pwede. Kasi yung buhay mo ngayon po, yun po yung resulta ng self-image mo. Yung income mo ngayon, yun po yung resulta ng attitude mo ngayon na meron ka. Kaya kung hindi mo na gusto yung resulta mo, baguhin na natin. Change the attitude. Okay? Next, brand new. New team structure. Importante po yung structure. Yung system. Ano ba ang pinapalo natin na structure? Number 7, naku, ito yung pinaka-importante. Deadly, nakakamatay po ito. Okay? Deadly sins. Ibig sabihin, kasalanan po ito na dapat mong malaman sa networking. Kasi pag hindi mo to alam, ginagawa ito ng karamihan. Mamaya, meron tayong i-reveal lang guys. So yun po yung ating objective sa training na ito. So bakit nga ba importante yung personal mastery? Alam mo ba kapag mahihain ka, takot na takot kang mag-vlog. Takot na takot kang gumawa ng Facebook Live. Takot na takot ka gumawa ng Reels. Takot na takot ka humarap sa camera. Why? Kasi hindi mo kilala yung sarili mo. Totoo yan, 100%. 100%. Karamihan sa nakilala ko, takot na takot sa camera. Ang business mo, people business, kailangan humarap ka sa camera para mapagkatiwalaan ka. Kaya alam mo, kahit
sobrang galing-galing mo sa chatbot, sa automation, kung yung self-image mo, bagsak, hindi ka maging successful. Yes, kikita ka lang, pero hindi gaano. Kasi may problema sa sarili natin. No? If the leaders and the people doesn't have personal mastery, it will be very difficult and overwhelming to establish an organization and company. Ako kapatid, no, yung organization ko, maliit lang kami pero we are self-managed. Yung grupo ko, sa business ko, we are self-managed. Alam namin yung ginagawa namin. Dapat same din po sa ating networking. Okay? Personal self-mastery. Master po, mastery. So, ito from the lowest rank, kung kayo po ay bronze, silver, up to diamond, dapat same lang po. Dapat self-managed, self-motivated, self-sustained. Kasi kung yung highest rank na po talaga ang gumagawa, sa tingin mo, naka-align yun? Hindi Hindi naka-align po talaga mga kapatid. Mapatago din si upline mo. Alam mo ba si upline? Huwag na huwag mo yung abusuhin. Kasi pag inabuso mo si upline, naku, magtatampo yan si upline. Kaya dapat, from the lowest rank, simula sa mababang rank, to the highest rank, dapat pantay-pantay lang po. Self-managed, self-motivated, self-sustained. Okay? So ngayon, ito naman guys, no? If you want to be a multi-millionaire, no matter what happens, kahit dumaan kayo sa problema, show like a fucking crazy. Show up like fucking crazy. I tell you, ito pa yung real talk. Number 1, build your character. Number 2, para mapagkatiwalaan ka, build your credibility. Number 3, build your self-image. Number 4, focus on yourself. Learn to say no. Kasi maraming distraction I tell you, pagpasok ng January guys, kaliwat kanan po ang offer. Kapag mahina po yung sarili mo, mahina, hindi mo kilala sarili mo, tangay ka. Sigurado ako dyan. Tangay ka. Kaya dapat, learn to say no. Dapat, ang grupo nyo, focus on one. Wala nang ibang i-build pa. Ito lang muna talaga guys. Kung naghihirap ka, ask mo ng support sa upline mo kahit pambiling bigas lang. Be honest. Yeah? Number 6, build your competence. Number 7, aralin mo. Ito, I highly suggest, aralin mo ang Facebook ads. At saka sales. Paano mag-ads? Paano mag-create ng content? Number 8, show up. Be consistent. Kahit tinatamad ka, just do it. So yun po yung ano guys, so yun po yung roadmap para makuha mo yung results mo diyan. Kasi pag hindi ka kumita, pagtatawanan ka ng kapitbahay mo Power ka diyan. Wala naman yun Power ka, no? So magpa-resulta ka na. Kung bili ka na ng motor, kung di mo pa kaya ng kotse, bumili ka ng e-bike, resulta pa rin yun. Just show your results. Mapakita ka ng resulta. Kahit anong mangyari. Pakita ka ng resulta. Resulta ang magsasalita. Kahit sobrang talino mo, kung wala kang resulta, walang maniniwala sa'yo. Magpakita ang resulta. Kahit motor lang yan. Kahit e-bike lang yan. Yun lang po yung sikreto talaga. Kung gusto mo mahawaan yung ka-churchmate mo, kapitbahay mo, na hindi naniniwala sa'yo, be consistent. Kapag kumita ka, bumili ka ng resulta mo. Ganun lang po. Ang tao, pag may resulta ka na, susunod na po yan. Okay? And back up. Ito pa, back up with new mental model. Ano ba yung mentality mo? Paano ka ba mag-isip? Paano ka kumilos? Paano ka magsalita? Paano ka mag-delegate? Kasi halos karamihan naman Alam mo, last time pumunta akong Ortigas Kasi nagbablog po ako guys, di ba? Ako po ay gumagawa ng mga content. So nag-interview po ako ng mga networker. Simula doon sa mga mababang ranggo. Kahit anong kumpanya, pinupuntahan ko. Tapos, ang ginagawa ko lang, ako po ay nag-interview kasi gumagawa ako ng libro ko Sarili kong libro.
So, ang ginagawa ko, nag-interview ako. Ang question ko lang, gusto ko magresulta. Ang sagot lang nila, yes. Sabi ko, ano sa tingin mo ang gagawin mo para magresulta ka na? Dapat malaki ang vision mo. Na ang vision mo talaga, lumaki yung grupo mo. For example, gusto mo mapag-create ng 10 diamond. Dapat ang galawan mo, pang crown diamond. Ingat. Okay? Dapat problem solver po kayo. Sabi ko kanina, diba? Wag mo namang gawing band-aid. Kung kailan nasugatan, saka mag-training. Dapat habang wala pa yung problema, meron ng solusyon. Kung ang problema ng grupo, may na mag-recruit, edi turuan mag-Facebook ads. Diba? Pwede naman yun eh. Mag-invest sa mga ganong training kasi mataas pa yung competition guys eh. No? Pero hindi naman kayang ubusin, di ba? 90 million eh. 90 million po yung Facebook users. Next. So, ito po yung tatlong karakteristik ng TIL organization. Guys, no, kunti na po natuturo nito. Sa dami ko na pong naatinan, na napuntahan ng mga church, networking, real estate, insurance company na naturuan ko na rin. Kunti na po talaga gumagawa nito. Ito po yung tatlong karakteristik ng TIL organization. By the way, meron tayong ito po yung number 1, ito po yung wholeness. We treat everyone the same. Okay, dapat kahit bronze lang po yan, irespeto mo po yan. Kakasali lang, irespeto mo po yan. Painggan mo rin. Kasi yun po yung problema sa mga big companies eh. Dapat ang focus mo as a leader is to duplicate your people. Mag-build po tayo ng relationship. Dapat health. Number 2, relationship. Kasi mga kapatid, no, meron kasing dalawang relationship eh. Ang unang relationship, ito yung tinatawag na purpose-driven relationship. Ibig sabihin, ang mga leaders nakapokus sa vision. Saan tayo pupunta? Ito yung mga warang resulta. They really focus on transactional relationship. Kapag wala ka ng pakinabang, bahala ka na sa buhay mo. Iiwan na kita. Parang ganoon lang kasi yun eh. It happens guys in politics, it happens in businesses, it happens sa ang aspect ng pagbi-business. Kaya kung gusto mo makapag-build ng maraming diamond, mag-focus po kayo sa ganung aspect. Purpose-driven vision, meron tayong vision na sinusunod. Okay, lastly guys, passion, purpose, and fun. Tingnan mo yung grupo mo ngayon, masayahin ba sila? Kasi pag masayahin yung grupo guys, masarap magtrabaho. Pero pag puro nakasimangot, yung organization, matamlay lagi, patay yung energy. Kapag wala ng energy guys, walang momentum yun. Dapat masaya po yung organization. Fun, ibig sabihin, masaya. So yun po yung karakteristik ng TIL organization. Siyempre, kapag pinalo mo ito mga kapatid, no, kapag po in-apply natin itong TIL organization, ito po yung mangyayari. Ito po yung i-expect mo mangyari. But take note ha, proseso po ito mga kapatid. Proseso po ito. Hindi ito agad overnight. Number 1, business will follow, money will follow. Hindi mo napansin? Sa unang trabaho mo sa networking, para kang patay gutom. Yes, totoo po yun. Para kang patay gutom. Why? Invite ka ng invite eh. Yun po yung unang proseso. Trabaho ka muna. Pero habang tumatagal, sa una, di ba? Sa una, ang liit ng income mo. 2.5, 5K. Pero habang lumalaki guys, habang sumasabog yung grupo mo, kunti na lang yung trabaho mo, pero ang resulta mo, sabog. Dapat maintindihan mo yun. Sa una pa lang, hataw ka. No excuses. 100% wala kang excuses dapat. Bawal ang lazy. Bawal yung pasaway. Sa una pa lang to ha, pero habang tumatagal, the more na lumalaki yung grupo mo, kunti na lang yung di mo napansin yung mga top earners, pa-high-high na lang sila. Hi fans, hi guys. Hello, tuloy-tuloy lang kayo dyan. Power. Ganun po nangyayari ng mga top earners. Pero hindi mo alam, sa umpisa pa lang, grabe yung hataw nila. Kapag hindi mo siya naintindihan, wala kang resulta. Kung meron man, putyo-putyo.
Okay? Number 2, kapag na-apply mo yung itong strategy, itong TIL organization, ease and flow. Sobrang easy, guys. Number 3, resulta mo na sobrang laki na. Number 5, meron kang 10 generals. Under your team, meron kang 10 generals na kagaya mo mag-isip, kagaya mo humataw, kagaya mo mag-lead ng organization, at kagaya mo rin mag-manage ng grupo. Dapat meron kayong 10 generals down the lines. Kapag wala kang ganun, guys, malabo ka pang yumaman. I guarantee, guys. Kikita ka, yeah, pwede kang kumita ng 500,000, 1 million, pero hindi yung talagang consistent na income. Okay, number 6, dapat wala ng transactional relationship. Yun po yung pinakamahirap ng galing, guys. Kaya nga, di ba, naglilipatan, nag-away-away, kasi nga, deep focus on transaction relationship. Kapag wala ka ng pakinabang sa akin, babay na. Dapat walang ganun. Mahirap siya i-practice, pero kapag nalampasan niyo ito, money will follow, results will follow. Next. So ngayon, ito po yung evaluation, no? Tanungin mo yung sarili mo, ito ba yung aking organization ngayon? Tingnan, ito po yung 5, guys, ha? Tingnan mo yung down the lines mo ngayon. Number 1, meron ba tayong peace circle? Are we transforming lives? Do we make a difference? Do we heal the world? Fulfill ba tayo? Kasi pwede kang kumita ng 1 million, pero kung malungkot ka, wala kang nabitbit, hindi siya fulfillment. So dapat talaga naka-align po yung grupo. Kung gusto mo talagang umabot kayo ng 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, dapat po, linya po lang tayo, isang direction na po tayo. Walang paliko-liko, kumbaga si upline, ito yung punta ni upline, ikaw naman, andito ka. Ay, ito yung upline, ito yung tamang daan eh. Yan ang problema. Okay? So dapat meron tayong clarity and clear direction. Mahirap po talaga mag-build ng organization na hindi natin alam saan tayo pupunta. Totoo po yan. Dapat meron po tayong 1 move, 2 moves, 3 moves. Ang mga guys, ang mga grandmaster guys, ang mga icon, meron silang 15 moves. Ang mga amateurs, meron silang 1 at saka 2 moves lang. After nun, hindi nila alam anong gagawin. Pero yung mga masters, yung mga top icons, yung mga top performers, meron silang 15 advanced moves. Pero yung mga amateurs, 1 to 2 moves lang. Kaya dapat talaga meron kang direction, dapat sinusulat mo yung plano mo. Kasi papasok na po yung, di ba? Papasok na po yung 2024. Eh kung wala kang planning, magkano bang gusto mong kita every month? Dapat sinusulat mo po yan. Ilagay mo sa cellphone mo, para mo siyang wallpaper. Ilagay mo yung income mo na gustong-gusto mo. Kunwari, ilagay mo 1 million per month. Ilagay mo sa cellphone mo, para pagising mo sa umaga, yun agad ang bubungad sa'yo. Guys, muscle memory guys. Muscle memory po yun. Paulit-ulit po siyang iniisip. At nangyayari po talaga yan. I still remember nung ako sa Network, bago lang ako, after 1 month, alam mo kita ko, 500 pesos lang. Ang liit. 500 pesos. Pero tuwan-tuwa na ako noon. Pero sabi ko lang, isang araw, 1 million is possible. No? Dapat isang araw, 1 million is posible. So ito naman guys, ito po yung para sa mga and hindi ko na i-topic to. So bakit halos karamihan walang resulta? Pakibasa po. Bakit walang resulta? Kasi 80% po ay actor. 20% ay doers. Ibig sabihin, mas lamang yung nagtatrabaho kumpara sa nagtatrabaho. Ganun po eh. Yun po yung talaga yung totoo. Yun po yung realistic. Sinabi kanina ni Coach Harold na maraming doers, ay konti lang yung doers Konti lang po marami po yung actors na nag-aattend ng training pero wala talaga silang goal. Wala silang intention, wala
Hindi sa kanila klaro. No? Dapat after ng training na ito, hindi ka na dapat utusan ni upline. Dapat magpa-event ka na. Yan ang gawin mo, pa-event ka na agad. Hakutin mo na yung organization mo, yung lahat ng KKK mo, lahat ng ka-churchmate mo na gustong kumita ng pera, hakutin mo na. Huwag ka na magantay kay upline. Dapat be a doers. So, ito yung sabi ko kanina, no? Create and build a muscle memory. Alam mo bakit? Kung hindi ka naka-align, no, kahit bigyan ka ni upline ng 1,000 pesos per day sa advertisement mo, hindi mag-work eh. Why? Kasi nga, ang problema guys, ito yung ating muscle memory. Kailangan kasi maniwala ka. Kailangan paniwalaan mo muna na mag-work ang isang bagay. Kahit ang galing-galing mo sa panel, kung ang problema mo talaga, muscle memory, self-image, problema yung ugali, hindi siya mag-work eh. Ang daming ganun. Diba? So, kapag hinahataw mo na to guys, simula ngayong gabi to, hinahataw mo tong business mo, ito yung i-apply mo lagi. Ito yung ina-apply ko lagi. Number 1, delayed gratification. Sa una, maliit mo na yan, pero pag lumaki yung grupo mo, sabog ang resulta mo. Muscle memory, paniwalaan mo pa rin. Araw-araw, paniwalaan mo na kikita ka pa rin ng 1 million. Paniwalaan mo, kahit ang income mo lang ay maliit lang. It's okay. Paniwalaan mo lang. Tapos, isang araw, pagising mo, mapaiyak ka na lang talaga. Dahil natupad mo na yung income na gusto mo. Kasi pag kumita ka naman kayo, sino bang gagastos? Di ba? Yung anak mo, yung asawa mo. Pangalawang asawa mo kung meron ka. Di ba? Joke lang ha. So, yun po yung ating ginagawa. Alam mo, I just realized na meron akong business ngayon. Kailangan pa rin ng planning eh. Kailangan ko pa rin mag-aaral. Aralin ko yung pipin. Same din po sa networking. Inaaral mo yung business mo. Kasi pag di ka nag-aaral, walang mangyayari, walang pupuntahan. Next. Eto na, nako. Ito yung pinaka-boring. Sobrang boring nito. Ito yung ayaw ng karamihan eh. System is very boring type. But system will make your business grow 10x. Tanungin mo yung mga top earners nyo. Di ba may system sila, di ba? May system sila kaya nga boring, di ba? Ito yung ayaw ng karamihan. Kaya sabi ko nga, dapat naka-align po talaga tayo. Alignment is important. Para lumaki ang resulta natin, kailangan putulin mo na yung tulay. Sunugin mo na yung tulay. Dapat wala ng dapat wala ng what if. Dapat wala ng pero-pero. Upline, kasi upline eh, mainit kasi upline eh. Upline, wala kasi akong laptop eh. Alam mo ba nung nag-umpisa? Pesonet ang gamit ko. Pesonet, ladies and gents. Alam mo yung hulog-hulog, di ba? Hulog-hulog ng 5 piso, 1 piso. Para lang ako makapag-set up ng Facebook ads. Yung kilala ko, sobrang arte, binibigyan mo ng laptop, ayaw pa rin gawin yung business. Di ba? Kaya dapat wala tayong excuses. I remember no, wala akong pang-ads. Ano ginagawa ko? Yung sombrero ko, binenta ko para may pang-ads na ako. Kaya mong gawin yon? Hindi nga. Yung bag ko, binenta ko para meron akong pang-ads. Meron akong invite sa Ortigas. Sinangla ko yung yung relo ko. Sinangla ko ng 1.5. Tapos, pagpunta sa Ortigas, pinakain ko sa Jollibee. Alam mo yon? Kasi nakakaya naman, di ba? Puro yaman pag-usapan tapos di mo lang mapamerienda. Pagdating sa Ortigas, after ng training, Paris, scam to ah. Pyramiding pare. Sabi ko, walang yaka, pinakain na kita ng Jollibee. Tapos, yun pa rin yung turing mo sa akin. Grabe ka naman. Ang business mo ngayon, online. Hindi mo kailangan pupunta sa Ortigas. Okay, mag-Facebook live ka lang. Pwede kang magkaroon ng influence sa karamihan. Mag-Facebook ads ka lang. Pwede kang magkaroon ng mga prospect. Guys, tapos na po yung pampahirap na sistema. Madali lang po ngayon mag-business. Facebook, TikTok. Sino may TikTok po rito? Sige nga.
Sino may TikTok dito? Ako po meron akong TikTok. 2 TikTok ko. Okay? Dati ayaw ko ng TikTok. Ngayon, nati-TikTok ako guys. Why? Ang daming customer. Nakakabenta ako ng product sa TikTok. Hindi lang Facebook ang ginagawa ko. TikTok din po. Okay? Kaya sabi ko nga, di ba? System is boring pag natawanan ka nito. Pag natawanan ka ng sistema. Pero kapag nakuha mo yung pangarap mo, nako, ang sarap sa pakiramdam na nakabili ka ng kotse, tapos ang lamig ng aircon. Okay? Tapos yung music ng kotse mo, hindi kita malilimutan. Tapos may kortina sa may gilid. Nag-iiyakan na sila. Joke lang po yun. Ibig sabihin, no, system is boring, pero ito yung magpapayaman sa'yo. Okay, so we're almost done guys, no? So, 4 types of speed. Ito ito yung tinuturo ko karamihan sa mga nag-insurance, sa nag-real estate. I have some friends na member ng networking. Are you familiar sa Great Life? Tapos yung I Am Worldwide. So, tinuturuan ko sila paano mag-build ng network. Pinapasa ko nga lang yung idea ko eh. Kasi gusto ko talaga makatulong. Number 1, functioning speed. Hindi ka nakapagtaka. Araw-araw meron kayong submitting, di ba? Hindi mo napansin? Ang tawag doon, support system. Habang inaakyat mo yung pangarap mo, si upline nakatukod sa'yo. Ito yung ladder mo, si upline nakatukod sa'yo. Lagi may training. Ang gagawin mo lang, mag-invite ka lang. Ang tawag doon guys, functioning speed. Ang tawag dyan, support system. Si upline nabibigay sa'yo ng video, ang tawag dyan, support system. Hindi lang po pera ang support. Pwede rin po yan. Si upline, pinagto ka, ang tawag dyan, support system, para bumilis ka. Number 2, processing speed. Make it easy. Dapat easy lang po yung pagbili. Madaling mabili, madaling bumili, madaling mag-sign up. Which is, meron kayong ganun. Okay, number 3, kapag nakapag-build ka na ng 5, expansion speed. Move quickly. Bawal mabagal. Sa umpisa. Kailangan trabahuin mo agad. Hatawin mo. Tapos, you need to expand your team. Duplicate your team. Kunwari, kapag-invite ka ng 5, teach your downlines, invite 2. Mabilisan lang. Na duplication to. Tapos, focus ka sa pag-lead. Leadership ang gagawin mo ngayon. Leadership tapos marketing pa rin. Huwag mo kalimutan, mag-invite pa rin. Kasi yun po yung bloodline ng networking eh. Habang binibuild mo yung grupo mo, don't forget, run your Facebook ads. Do a podcasting. Gumawa ka ng YouTube live. Gumawa ka ng Facebook live. Gumawa ka ng Reels. Gumawa ka ng TikTok live. Mag-TikTok ka. Habang binibuild mo yung grupo mo, dapat huwag kang tumigil. Do not celebrate too early. Yun po yung problema ng karamihan. Ang bilis nila mag-celebrate na mas maaga. Kaya nangyari, nawawala ng grupo. Okay, number 4, timing speed. You should know your timing. Timing is very important. So ito yung 10 taon ko pinag-aralan. Ang dami kong mali po sa pag-network. I've been so many network guys. Inalo ko yung timing speed. Timing. Alam mo, kahit di ka magaling, di ka matalino, kung naka-timing ka, boom. Simple po yun guys. So ito na. No, ito yung pinaka-importante. Ito yung nakakamatay. 7 deadly sins. Ito yung kasalanan. Na kapag ito pinapasok mo sa grupo mo, nakakamatay. Okay, handa na mo ba kayo mga kapatid? 7 deadly, nakakamatay ito. Grabe, pag ito pumasok sa grupo mo, posible malusaw ang grupo mo. Para itong kamatis, guys. Na kapag itong bulok na kamatis, hinalo mo sa 5 kamatis na fresh, sigurado ako, yung 5 kamatis, mabubulok na rin po sila. Ito yung pinakaiwasan mo. Number 1, wala akong slides, no? Number 1, too much promises will lead too much expectation. Kunwari, nag-promise ka talaga ng huwag kang mag-promise. Gawin mo na lang. Surprise din. Parang ako dati, nung ako nag-active nung way back 2018, ang sipag-sipag kong magbigay ng spillover. Totoo po yun, ginagawa ko yun guys. Pero I never promise.
ginagawa ko na lang talaga. Sabi ko sa leader ko, by the way, meron ka ng 100 downlines. Ha? Sabi ko, narinig mo ko, di ba? 100 downlines, spillover ko yan sa'yo. Di ba? Ganun lang talaga. Dapat walang promises. Yun po yung nakakamatay, yung too much promises eh. Tapos yung hyping. Sobrang hype. So, isa yun sa mga deadly. Nakakamatay po yan. Number 2, patay-patay ka. Active ka this week, tapos next week, hindi na naman active. Nakakamatay po yun ng momentum. Remember, no? Ang isang panggatong, guys, kahit po mahina nga po eh, kapag tuloy-tuloy, aapoy din po yan, guys. Magbabaga din po yan. Aapoy din po yan. Pero ang isang kahoy, tinanggal mo dun sa naglalagablab na apoy. Isang araw, abo ka na lang. Kaya dapat maging consistent ka lang. Kung kaya mo 2 hours per day, it's okay. Walang problema. Ang importante, tuloy-tuloy. Ang pagbibuild ng muscle, hindi po siya nagagawa patay-patay. Nagbibuild ka ng muscle, nagbibuild ka ng abs mo, hindi siya mag-work. Kailangan araw-araw, kailangan yung pains. Kailangan yung pains mo, mataas yung tolerance mo sa pains. Alam mo, I still remember, no? Yung girlfriend ko, pinagtawanan ako. Yung pinsan ko, pinagtawanan ako. Sabi na, ang tanga-tanga mo naman, nag-networking ka. Sino pa? Ka-churchmate ko, pinagtawanan ako. Sininson ako, blinak pa ako. Ouch. Okay? Sino pa? Lahat ng kakilala ko, lahat ng pinautang ko dati nung ako nasa Canada, hindi sumali sa networking. Nung nangutang sila, ang galing-galing nila mangutang sa akin. Pero nung in-invite ko na sila, pinagtawanan nila ako. Dapat matuto kang tumanggap ng rejection. Kasi yun po yung magpapatibay sa atin. Kapag na-reject ka, okay lang. Okay lang po masaktan, okay lang umiyak. Basta importante, tuloy-tuloy ka lang. Huwag na huwag kang tumigil. Be consistent. Nakakamatay kasi yung inconsistent eh. Nakilala ka bang inconsistent? Yan, tapayin mo yung katabi mo. Inconsistent ka ba? Yan, tapayin mo yung katabi mo. Hey partner, inconsistent ka ba? Kasi nakakamatay po yung guys. Okay? Number 3, ito na yung ano. Number 3 guys, mahilig mag-imbento ng gulong. Guys, gawa na po yung gulong. Kung nag-iisip ka, nag-iisip na yung mayari. Yung leader mo, nag-iisip din po yan. Kaya kung ano yung nag-work sa grupo nyo, just go for it. Kung gusto nyo magdagdag, as long as hindi siya nakakasira ng pag-network. Pero yung member ka na rito sa grupo mo, tapos meron ka pang isang membership dun sa kabila, anong tawag doon? Reinventing the wheel. Nakakamatay. Huwag na huwag mong gawin yon. Ang tawag doon guys, self-sabotage. Okay, number 4, laging tulog. Lagi na lang tulog. Tulog-tulog sa networking. Hindi ka yayaman sa networking, lagi kang tulog. Patay ka diha. Okay? Kaya dapat sabihin mo sa katabi mo, sa downline mo, partner, saan tayo matulog? Alam mo ba aeroplano, di ba? Sino po nakasakay ng aeroplano dito? Halos lahat ba? Pagpasok mo na, di ba, ito yung departure, di ba? Okay, ito yung departure, di ba? Tapos, pagpasok mo ng aeroplano, di ba? Sa tingin mo, di ba? Pagpasok ng aeroplano, guys, ang aeroplano po, umaandar na po yan. Ang tawag dun, guys, revolution po ng makina po yun. Ibig sabihin, nabibuild siya ng momentum. Nabibuild siya ng momentum. So, bago siya umalis ng Manila, kailangan po i-double check yung engine. Double check the engine. I-check mo yung gasolina, i-check mo yung ito lahat. Sabihin ng piloto yan, pa-double check. Same din po sa networking. Check your attitude. Mamaya kasi, problema ang ugali. Ugali ang talagang problema. Same din po sa aeroplano, para maka-take off po kayo guys. Dapat po meron tayong positive attitude. Open-minded attitude. Yes, upline attitude. Kasi kung meron po tayong acne attitude, yung alam ko na yan, disease, that's stage 4 cancer. Nakakamatay po yung guys. Okay, ano pa? Sabi mo sa katabi mo ha, tama ng pagtulog, hataw na tayo. Okay, tama ng pagtulog. Case number 5 guys, negative mindset. Ito yung iwasan nyo lagi. Ito pa yung experience ko.
Yung, ito yung grupo ko, di ba? Ito yung grupo ko. Alam mo ba, yung left and right ko, hindi ko alam. Nag-uusap pala sila. Ito yung left and right ko, nag-uusap sila ng mga negativity. Patay. Nalaman ko lately na lang. Ang tawag doon guys, bulok na kamatis yun. Iwasan mo yung ganung bagay. Dapat po, kung mag-crosslining po tayo, crossline, dapat po, usapan natin, expansion lang. Positivity, encouragement. Pero kung yung magkabila ang crossline, nag-usap sila, nag-chat sila, alam mo, walang iya yung grupo ko yung upline ko Bakit? Wala hindi ako tinutulungan Sabi ng ganun ba? Naku, parehas tayo. Sa tingin mo, magandang grupo yon? Magandang ugali yun? Hindi guys. Pangit na ugali yun. Nakakamatay po yun guys. Hindi mo alam, akala mo okay ang network mo. Naku, inaanay na pala. Inaanay na pala sa ilalim. Kaya, importante po yung training na ito guys. Para po maging advance po tayo. Ano pa? Ano pa yung mga dapat natin gawin? Number 6. Pagnanakaw, stealing, panunulot. Bawal na bawal, nakakamatay. Nakakamatay ng pangarap. Bawal na bawal po, manulot. Kung member na po yan, please lang utang na loob, huwag mo nang pasalihin sa grupo mo. Tulungan mo na lang. Okay? Bigyan mo ng mga video mo, ng script mo. Bigyan mo siya ng recommendation. Hi everyone. I'm gonna use name Andy, no? Thanks, Andy. Hi everyone. Ako nga pala si Mike. Member ako ng Live Good. Gusto ko lang i-recommend si Andy na mabait po na leader yan. Masipag po yan. Samahan niyo po siya. Mag-join ka sa grupo niya. I highly recommend Andy. Kasi legit po yan. Ganun lang gawin mo. Huwag mo nang nakawin. Huwag mo nang sulutin kasi pangit po yung kapatid. Okay? I hope agree po kayo nun Not unless ginagawa mo yun. Bawal na bawal po yun guys. So, next one. Number 7. Jumping, bouncing from company to another company. Nakakamatay. Yung palipat-lipat, lahat ng bago sinasalihan. Patay ka diya. Iwasan mo yun, nakakamatay. You are just wasting your time. Alam mo nang yayaman ka sa ginagawa mo kasi meron ng blueprint, di ba? May nakagawa na nga Sundan mo na lang. Huwag ka nang kasi pag join mo sa isang networking, ano gagawin mo? Magbi-build ka ulit. Mag-a-ads ka ulit. Mag-i-invite ka ulit. May grupo ka na. Tulungan mo na lang yung grupo mo. Kung wala ka pang grupo, magpatulong ka sa sponsor mo. Okay? So, lastly mga kapatid, pinaka-importante, aspeto ng even sa business ko, kailangan ko ng leadership, kailangan ko ng marketing. Kailangan ko ng content creators, kailangan ko ng influencers. You need to master the leadership and marketing. Sabi ko kanina, 70% marketing, 20% training, 10% technical. Anong ginagawa ng karamihan? 70% training, patay. Saan ang income doon? Wala kang income doon Kung puro ka training, walang execution. Kailangan 70% marketing, mag-focus ka sa pagpaparami ng leads, prospects. Prospecting ang tawag doon, guys. 20% training, 10% technical. Turuan mo paano mag-encode, paano bumili, paano mag-subscribe, paano mag-ads, paano gumawa ng ganito. 10% lang po yun, kapatid. Yes, importante po yun, pero 10% lang po. Huwag mo nang baguhin yung ratio kasi yun po yung magpapayaman sa'yo You need to master marketing. Facebook advertising, importante po yun. Remember, 90% po ng active users sa Facebook, 90 million. Tapos, 3 billion po. 3 billion ang active users sa Facebook. Tapos sabihin mo, wala kang nang ma-invite. Upline. Wala talaga upline Upline, ubos na talaga yung invite ko upline Upline, ang hirap. Kung ayaw mo talaga ma-invite yung Pilipino, imbitahin mo yung Indiano, Bangladesh, Nepalese, ano pa? Solomon Island, Brunei. Maraming Pilipino sa Brunei, mga kapatid. Ano pa? Australia.
Ako dati, pa nag-ads ako, nako, sabog yung ads ko. Europe, may Germany ako, meron akong London, meron akong Czech Republic, meron akong Morocco, meron akong Israel, meron akong Saudi Arabia, at ang spending ko, 3,000 pesos per day sa ads. Kaya? Kaya, di ba? Yes, kayang-kaya yan, guys. Tulungan lang. Alam mo, pag gusto may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So, yun lang po mga kapatid, no? And once again, thank you so much for this training. Then, we will stay tuned pre kasi meron tayong iba pang training about Facebook advertising. Pero ako kasi guys, no, based po sa experience ko, pag sinabing Facebook ads, lalo kung may member kang matanda na, mga 45, 48, 55, I highly recommend talaga kung nasa Manila lang sila, face-to-face. Para maturuan talaga paano pimindot. Saan pipindot? Kuya, sir, saan pipindot? Ano pipindutin natin dito? Face-to-face po sana. Kasi po, hindi po lahat talaga maka-adapt sa online. Alam ko, kumbaga, yun po yung ginagawa ko ever since, even sa real estate, yun po yung tinuturo ko Ang hirap po paintindihin ng 55, 65, 70, tuturuan mo mag-ads online. Ang hirap po ma-adapt. Kaya hanggat maaari, face-to-face, okay po yun. So, yun na po. Thank you so much, no, and I'm so humble and I'm so grateful na nakapag-share po ako ng knowledge, and Merry Christmas to all, and I wish na marami pang blessings na parating, more millionaires po to come, and more blessings para sa galing sa Panginoon. Yun lang po, and thank you so much din kay partner Nancy, yung ating kaibigan si Coach Harold, at sa iba pang leaders ng Lead Good. Yun lang po guys. Thank you so much, and back to you po, Coach Harold. Thank you, Coach Mike Sultan. Thank you. Pinagbigyan niya isang mapagbigay talaga yung taong yan. Kahit busy Ganda ng siya. training, di ba? Grabe. Opo, super. Ganda ng training, guys. Baunin niyo yan, guys. Basta Baunin niyo. talaga. I-apply po natin sa ating sarili yung ating mga natutunan.